tuluyang aalisin ang travel tax. Yan ang inihain na panukalang batas ni House Majority Leader Sandro Marcos dahil ani ay dagdag pasan sa gastos ng mga Pilipinong bumabiyahe at hadlang sa pagbangon ng ekonomiya. Sa ilalim ng House Bill 7443, nais buwagin ang kasalukuyang sistema ng travel tax na sinisingil sa mga pasaherong palabas sa bansa. Sa kasalukuyan, umaabot sa 1,620 pesos ang travel tax para sa economy class at 2,700 pesos naman para sa first o business class. Ayon sa kongresista, ang travel tax ay nilikha sa ibang panahon at hindi na umano angkop sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya at pangangailangan ng mga mamamayan. Anya, para sa pamilyang Pilipino, mabilis umanong nadaragdagan ang gastos lalo na kung sabay-sabay ang pagbiyahe ng mga miyembro ng pamilya. Kanya ring nabanggit sa panukala na ang mahal na biyahe ay maaaring magpabagal sa paggalaw ng mga tao para sa trabaho, pamilya at iba pang oportunidad. Ayon sa panukala, kapag mas mataas ang gastos sa pagbiyahe, mas kaunti ang pasahero at may posibilidad na mas bumagal ang ikot ng ekonomiya. Dito tinukoy rin na may ilang bansa sa ASEAN na nagbawas o nag-alis ng kahalintulad na bayarin upang palakasin ang turismo at regional mobility. Sa ilalim ng panukalang batas, ipagbabawal na ang paniningil ng travel tax at magkakaroon ng mekanismo ng refund para sa mga biyaheng saklaw ng magiging batas. Nilinaw din dito ang proseso upang hindi maantala ang mga programang umaasa sa travel tax. Nakasaad na ang pondo para sa TIEZA, CHED at NCCA ay ilalaan na sa taunang General Appropriations Act. Layunin ng panukala na mapanatili ang suporta sa turismo, edukasyon at kultura nang hindi pinapasa ang pasanin sa mga biyahero. Dito iginiit ng mambabatas na ang pag-alis ng travel tax ay inaasahang magpapagaan sa gastusin ng mga Pilipino at magbibigay daan sa mas aktibong paglalakbay at paglago ng ekonomiya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.